Normal po tayo ay nabubuhay na magkaroon ng problem. Ang mga wala po problema, yung mga patay na, mga nakalimutan. Sila na yung mga walang problema. Excited na ba kayo mga kapatid? Magkaroon ng walang problema? Darating din po tayo doon. Ang topic natin for today mga kapatid, actually atin lang yung basta dahil meron po tayong Lord Supper today. Sino po ba dito ready na mag-Lord Supper? Amen. Po tayo ready na. Para mahina yung iba. Ipapaliwanag po ang ating pastor kung ano ba talaga yung Lord Supper at saka pinaglasyon. So, akin naman, yung mga question. Sagutin natin yung mga ibang question. Sino pa ba dito nababautis mo? Nababautis mo? Hindi, nakapag-nabautis mo na ako. Nakapag-Lord Supper. Ay, mas Lord ba yun? So, Ano na pa lang? schedule. Hindi pa, taas ang kamay. Taas kamay. Father, sino pang hindi nakapag-bautis mo? Mga nasa dito. Ang tanong, bakit? Ang tanong ko na, bakit hindi pa? So, manadaanan natin yan. Amen. Kasi, meron ako nakita sa isang post, marami daw Kristiyano na nabautismoan, walang alam. So, napilitan lang. Tama naman yun, magantay ka. Pero maraming Kristiyano, ang tagal na, hindi pa rin nagpapabautismo. Ano pang hinihintay mo? Kumbaga, madadaanan natin yun. Ikaw ba ay nagbibikom pa ng maraming knowledge? Maraming kaalaman? Or di dahil sa pride mo kaya ayaw mo magpabautismo? Kaya, actually, pag nagpabautismo ka, ito po kasi first step. Totoo yan. Hindi naman after mo magpabautismo, doon na natapos yung learning mo. Actually, ito yung pinakaunang beginning pa lang. Doon ka pa lang mag-start mag-learn. Mag-acquire ng knowledge. Okay? Ako, experience ko. Experience ko Brother JR. Araw na yun, nag-usap sila, debate, bautismo agad. First step naunawaan mo agad. So, mapalad yung mga ganun. Mapalad doon, mga ganun. Yung mga hindi pa, maaaring hindi pa dumarating sa'yo talaga yung puso. No? Pinapaliwanag doon. So, madadaanan natin yung mga paggawa. Baka pagkatapos ng ating topic, makapag-decide na. May drum naman dyan. Meron naman daw tayo dyan, inflatable ba? May tabo. Oo, tabo. So, below are biblical answers. Ito sa akin. And their beliefs, mga question. Pero bago tayo pumunta dyan sa Isaiah 55:1, basahin ko lang po muna mga kapatid. Oh, everyone that thirsted, at lahat daw na nauuhaw, come ye to the water. And he that hath no money, come ye buy and eat. You come buy wine and milk without man and without price. Ito yung salta ng Diyos mga kapatid. Wala tong presyo. No? Wala tong presyo, kaya makinig tayo mga kapatid. Question 1. Para panggigilan talaga natin kung bakit tayo nandito sa TV. Kung bakit tayo nagsasamba. Question 1. Ano ba yung difference ng pinitibak sa ibang religion? Sa ibang samahan? Alam ko, marami naman yung isip kayo. Maraming difference. Wala tayong mga instrument. Wala tayong entertainment. Ang babanggitin ko, yung mga important lang muna. Actually, lahat naman important. So, yung mga malalim. Question 1, kung bakit ang kaibahan natin sa iba, we believe na ang salvation natin by grace. Number 1 yun. Kasi sa ibang religion, kapag hindi ka daw kasapi, hindi ka ligtas. Kaya yung iba, simula pagkabata pa lang, hanggang sa lumaki, sinasabihan ng magulang, sumapi ka na, magpabautismo ka na para ikay maligtas. Sa atin, sa PB, Primitive Baptist, naniniwala ko tayo na ang salvation, ang eternal salvation ay by grace. No? Hindi by works. Liwanag, marami pong denomination, maraming religion. Hindi tayo magbabanggit, pero alam ko naman, alam nyo, na kapag sinabing, para maligtas ka sa langit, gumawa ka ng mabuti. Ang tanong, gumagawa ka ba ng mabuti? Hindi ka ba nakaranas magsinungaling? Hindi ka ba nakaranas tumupit? Diba? Para marami. Hindi ka ba nakaranas ng away? Bakit sinasabi nila gumawa ng mabuti para maligtas sa langit?
Eh, lahat ng bagay ngayon naranasan mo. Sa tingin mo, deserve mo ba yung langit? Hindi. Ang totoo nun, deserve mo yung head eh. Kasi sabi, gumawa ka ng mabuti. Okay? Matthew 1:21. Basa tayo mga kapatid. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. For he shall save his people from their sins. Sino daw yung darating? Para magligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Ano yung pangalan? Jesus. Ayun yung kaibahan natin sa iba, mga kapatid. Hindi ho yung pastor ang dumating Amen. para magligtas. Hindi ho yung nagtatag para magligtas. Kaya maraming nagiging bulag. Hindi ho yung pinakapinuno. Sa madaling salita, Papa. Kaya pinuno. Pinuno. Hindi ho sila yung magliligtas sa'yo, mga kapatid. Ano daw? Yun daw? And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Hindi ho yung pastor nyo ang magliligtas sa inyo. Okay? Maraming ganyan religion, mga kapatid. Kaya nagiging bulag. Ayun, yun, meron ako na pala sa Jessica Sono. Senior Agla. Grabe yun, dami naging bulag nun. Parang sa... Alam niyo mga kapatid, ang karaniwang mauutak yung mga yan, yung matatalino yun. Ang initira niyan, yung mga probinsya. Oh, Totoo, kasi mapaniwalain. madali silang maniwala eh. Madali silang maniwala. Eh, ang totoo naman, pag tinanong mo isang tao, ikaw ba kapatid, saan mo gusto pumunta? Sa impyerno o sa langit? May sumasagot bang impyerno? Wala. Iba langit. Wala. O kung gusto mo pumunta sa langit, makinig ka sa sasabihin ko. Ako, dumating sa iyo para magligtas. Wala namang sumasagot ng impyerno, kaya maraming naniniwala. Okay? Ngayon, kung naniniwala niyo sila, grabe magtanggol. Talagang halos hanggang kamatayan. Mhm. Buti pa yung iba eh. Pinag- Para, paliwanag natin. Dapat kay Jesus eh. Mamaya madadaanan natin. Buti pa iba hanggang kamatayan sa tao eh. Tao. Grabe, no? Pinagtatanggol. As a result, those who are saved. So yung sasabi, yung nasave tayo by faith, are exhorted to glorify in Him Mhm. for what He has done. No? Tayo ay nakatakda na magbigay kaluwalhatian sa Diyos. Ephesians 2:10. Dahil dito ang mga niligtas ay inihimok na luwalhatiin siya dahil sa kanyang ginawa. For we are His workmanship created in Christ, Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Ayun yung kaibahan natin mga kapatid. Naintindihan bilang TV na tayo ay niligtas ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Niligtas niya ang ating mga kasalanan. No? Tayo ay magsisilakad sa kanya ngayon. Hindi o utos ng kahit sino. Wala ko sa yung makakadikta ng kahit sino namumuno. Okay? Kung di si Kristo lamang mga kapatid. Next po. Ang primitive Baptist po, dinideclare natin ang eternal salvation ay gawa lang ng Ama. Amen. Ay gawa ng Diyos. Sorry. Bakit to? Kasi yung iba, ang dami yung nilang pasikot-sikot eh. Para lang daw mapunta ka sa eternal. No? Ito mga kapatid, bigyan ko kayo ng example. Ito yung papel na to. Halimbawa, si Brother Ariel to. Brother Ariel. O kaya si Brother Livit, no? Siya malalagdag na siya. Ito na yung hell. Meron ba dyan? Ayun yung hell, no? Halimbawa ako, no? Ako yung creator niya. Wala na siyang kakayahan. May ligtas ng kanyang sarili. Sino magliligtas sa kanya? Creator. Di ba hawak ko siya? Naniniwala tayo na ang eternal salvation, mga kapatid, walang ibang gumawa kundi ang Ama. Diyos lamang. Amen. Kasi yung iba, Sarili. sarili, by work, ika nga. Meron silang part doon. Ayun yung pinaka-pinanggiging natin. Grabe kung mapapanood yung mga bangayan, pero hindi ko ini-encourage na manood kayo or makinig kayo doon sa mga bangayan ng mga pastor. Amen. Pero kung madadaan sa newsfeed nyo, binanggit ko ng Facebook, eh alam ko lahat, dito may Facebook. Madadaanan nyo. Ang iba sa inyo, pwedeng matisod.
pwedeng maakay ng iba. Mm. Di ba? Kung hindi niyo pagdidiinan na ang salvation, eternal salvation, ay gawa lang ng Diyos. Walang gawa ng sinumang tao, mga kapatid. Acts 4:12. Punta tayo sa Acts 4:12. Walang kaligtasan na kaninumang iba, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit ang ibinigay sa mga tao na ating ikaligtas. Walang kaligtasan sa kaninumang iba, mga kapatid. Walang iba. Iba ang kaligtasan nandun sa founder nila. Totoo yan. Meron akong kaibigan. Naakay doon. Ni ayaw na magbuklat ng Biblia. Bakit? Ay, yung sabi nila eh. Ligtas ka naman eh. Bakit magbubuklat ka pa ng Biblia? Makinig ka na lang sa lesson tuwing Sunday. Ephesians 2:8 hanggang 9. Basa tayo mga kapatid. Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas. Sa biyaya, no? Hindi sa inyong mga gawa. Sa pamamagitan ng pananampalataya, at iyon ay hindi sa inyong sarili. Yung pananampalataya kaya ay naligtas. Pero hindi daw sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Amen. Amen. Hindi sa mga gawa. O, ngayon yung sabihin na maliligtas kayo base sa gawa niyo. Ngayon yung sabihin na gumawa kayo ng mabuti para maligtas. Upang ang sino man ay huwag magpuri. O yung pala yun, mga kapatid. Lumalaki ang ulo. Hindi, kaya kong maligtas papunta sa langit. Gagawa lang ako ng mabuti. Gusto mo ba talaga pumunta sa langit? O gusto mo lang mapuri? Gusto mo lang mapuri siguro eh. Kaya ako sinasabi na kaya mong gumawa ng mabuti. Okay? Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. Yun. Dapat lagi tayong alive. Amen. Yes. Okay? Kaya yung iba kasi gusto by words, din nga, gusto nilang mapuri. Actually, salungat mo sa Biblia, mga kapatid. Wala talagang tao sino mang kayang gumawa ng mabuti. Even mga pastor. Mga pastor. Wala sino mo. Mga pastor nga, nagbabangayan eh. Nag-aaway. Totoo yan. So, ang pag-aaway ba, mabuti ba mga kapatid? Hindi. Naglilihiman. Nagpaplastikan. Ano pa? What the? Nagkigerahan. Sisiraan. Nagsisiraan. Nagsusuntuan. Hindi nga yan hindi nga yan mabuti. Tapos ngayon mo sasabihin, kaya mo gumawa ng mabuti para mapunta sa langit. Ba sabi ng Romans 3:10, basahin mo natin, hanggang 12. Nasusulat, there is none righteous. O meron ba mga kapatid? No. No, not one. Wala daw ni isa. Pasensya. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Imagine mo, wala pa lang talaga ng Kahit isa. kahit isa. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good. Walang sino man isa sa atin na gumagawa ng mabuti. Amen. Ang sabi ng Biblia, no, not one. Totoo naman, kahit ako eh. Kahit kayo eh. Yung sinabing pumunta lang ng church na maaga, nalilate ka, yun ba ay mabuti o masama? Diba? Yung sinabi lang na, actually, pumadaan ka lang sa kalye eh. Naawa ka din sa tao. Imbis na binigyan mo ng 10 piso, pinag-isipan mo pa ng masama. Pag binigyan mo to ng 10 piso, minsan na gagawa eh. Baka sindikato. Baka ano to eh, ipang-a-addict niya lang, ipang-rugby niya lang. Maraming ganun. At talagang walang gumagawa ng mabuti mga kapatid. Ang isip talaga natin, hindi namang masama eh. Diba yung sa Carnally. sa networking nga eh. Yun ang networking no? Yung 1 plus 1 equals 2, 2 plus 2 equals 4, 3 plus 2 equals 5. Diba? Ang napapansin, ano napansin nyo? Yung 5, yung masama, yung mali. Kasi tayo mga kapatid, nabuhay talaga tayo, yung itong katawan, Tama din. masama talaga. So, ang napapansin ng tao, masama. Kaya nga yung sa palabas, yung sa YouTube, yung kay Rapi Tulfo, o sino mang vlogger, ang haba na nagawa mong mabuti. Isa lang ang nagawa mong mali. Burado. Bugado. Kaya wala talaga. Back to zero ka, mga kapatid.
John 6:37 to 39. All that all that the Father giveth me shall come to me. No, ito yung pinaniniwalaan natin. Lahat daw ng binigay ng Ama Lalapit. ay lalapit sa akin. Amen. So, kaya yung tanong ko kanina, kaya ka pala nandito dahil lumalapit ka sa Diyos. Ilapit. Nilalapit ka sa Diyos. No? And him that cometh to me, I will no wise cast out. Hindi itataboy ng Diyos sa anumang paraan. Kaya Amen. mag-isip ka, kung bakit ka nandito sa church, baka inilapit na nga ako ng Ama. Amen. Umpisa mo na. Baka itaboy ka. Kaya sabi dito, hindi ka itataboy kahit anong mangyari. Di ba? Grabe talaga to. Kahit ayaw mo. For I came down from heaven, not to do my own will, but the will of him that sent me. And this the Father's will that sent me, that all of which has given me, I should lose nothing. Lahat daw ng binigay ng Ama sa Kanya, kay Kristo, ay hindi mawawala kahit sino. Amen. Kahit ayaw mo pang lumapit sa Diyos. Talagang Inalapit. lalapit ka talaga. I-resist But ka. should raise up against the last day. Mhm. Ayun yung kalooban na nagsugo kay Kristo. Kaya kung pakiramdam mo, isa ka sa mga ngayon, sinasabi ko sa'yo, gawin mo na yung first step. Seryoso na. Seryosohin na natin ito mga kapatid. Romans 8:28 to 39. Ito yung pinangdidiinan natin, mga kapatid. Before the foundation of the world to eh. Kaunang kaalaman. Sapagkat ang mga nakikilala niya noon pa man ay itinalaga. Yun niya ng unang maging kawangis ng kanyang anak. Upang siya ang maging panganay sa mga magkakapatid. Bukod dito, ang mga itinalaga niya ay tinawag din niya. Amen. Tinawag. Tinawag. At yung mga tinawag, ano daw? Inaaring ganap din niya. At ang mga inaaring ganap ay niniwalhati niya. Puro sa Diyos. Grabe. Ano ang mga sabihin natin sa mga bagay nito? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang maaaring laban sa atin? Kung tayo daw ay inalaga nung una, sino pa bang may laban sa atin? Wala na. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibibigay siya para sa ating lahat. Paano hindi niya ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay na kasama niya? Sino ang magsasakdal ng anumang bagay sa mga iniyon ng Diyos? Ang Diyos ang nagpapawalang sala. Sino siya at naumahatol? Si Kristo ang namatay. Oo, ang muling nabuhay. Na nasa kanan ng Diyos na namamagitan din para sa atin. Sino ba ang mag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Puro tanong to. Amen. Baga puro tanong yung verse eh. Baga hinahamon niya, sino ba talaga magpapaiwalay sa atin? Yung mga itinalaga, yung mga pinili. Ang kapigatian ba o ang kababagan ng tag-uusig o ang tagutom? Diba? Sabi dito, ang kahubaran o ang panganib o ang tabak. Ito daw kung yung mga nararanasan mo yung mga bagay na yun, paggutom, hirap, yung panganib, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami ay pinapatay buong araw, kami ay itinilang na parang mga tupa sa mga katayan. Hindi sa lahat ng mga bagay na ito ay tayo ay higit sa mga malulupig sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. Sapagkat ako'y naniniwala na kahit ang kamatayan, ni ang buhay, ni ang mga health, ni ang mga pamunuan, ni ang mga kapangyarihan, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, kahit ang taas, kahit ang kailaliman, kahit ang alinman nilalang ang hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngayon, ang tanong, sino makakapaghiwalay sa atin, Panginoon? Binanggit dito lahat eh. Kahit nasa impapawid o kailaliman daw eh. Panganib ba yan o ulit eh. Next, 2 Corinthians 5:21 mga kapatid. Ito yung upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Ang sinabi dito, for that made Him to be sin for us. Tingnan niyo ito mga kapatid For He hath made Him to be sin for us. Ang tanong, sino yung sinasabihan dito? Nananampalataya.
Who knew no sin? Sino yung walang kasalanan? Si Kristo daw, mga kapatid. Ginawang makasalanan. Para kanino? Sa atin, mga kapatid. That we might be made the righteousness of God in Him. Yung kasalanan na ginawa mo, na dapat yung walang kasalanan, kaya yung umako ng kasalanan mo. Amen. Ito, pinandidinig na natin ito bilang Timothy Baptist, mga kapatid. Walang ibang umako ng kasalanan mo, kundi si Jesus lamang. Hindi yung pastor mo ang aako ng kasalanan mo. Amen. O kung sino mang tumatayong leader, sasamahan niya. Okay? Galatians 2:17. Ito maganda to. Na-faith tayo sa pamamagitan ng faith ni Jesus. Hindi faith mo. Kung faith mo ang pagbabasihan, sa tingin mo maliligtas tayo. Okay? Basa tayo, mga kapatid. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith of Jesus Christ. Even when we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the faith works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Yun nga yung sinasabi ko, kung faith mo ang pagbabasihan, mga kapatid, sablay tayo. Okay ba tayo dun, mga kapatid? Sa question 1, yung pagkakaiba natin sa ibang religion. Question 2, what do primitive Baptists believe is the role of God Father in salvation? Ito na. Ano yung role ng Ama sa salvation? Okay, sige, naniniwala na kami sa inyo na ang salvation nyo by grace. Ngayon, bakit may Diyos Ama? Bakit may Diyos Ama? So, ipapaliwanag natin yun. In the making of covenant with the God and the Son and God the Spirit, God, the Father foreknew, elected and predestinated and innumerable hosts of out of mankind before the foundation of the world. Romans 8:20. Basa tayo, mga kapatid. Tinawag tayo ayon sa kanyang lalingin. Thank you. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Sino daw tumawag sa atin, mga kapatid? Diyos. Ang Diyos Ama. Tinawag tayo para saan? Purpose. Sabi dito, the called according to His purpose. Tinawag ka ng Ama, hindi para sa purpose mo, Amen. hindi para sa purpose ng kahit sino. So may purpose pa lang Ama sa'yo kung bakit kanya tinatawag. Amen. Amen? Amen. Ngayon, kung tinatanong mo sa sarili yun, bakit ako tinawag ng Ama? Ano yung purpose niya sa akin? Bakit tatanong tayo sa sarili natin, mga kapatid? Ano yung purpose niya sa akin? Kasi kung purpose ko pagbabasihan, mamaya mag-Facebook na ako. Mamaya pupunta na ako kung ano-ano, mag-exercise ako. Pero tinawag ako ng Ama, nalaman ko sa sarili ko, tinawag ako ng Ama. Ano yung purpose niya sa akin? Maganda nga yun, may question and answer tayo sa sarili natin. Okay? Ephesians 1:3-6. Ito naman yung pagpili ng Ama sa atin before the foundation of the world. Imagine, wala pa kayong nakikita. Wala pang lupa. As in, kawalan pa lang. No? Pinili nila tayo ng Ama. Basa tayo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin lahat ng pagpapalang spiritual sa mga makalangit na dako kay Kristo. Kung paanong pinili niya tayo, no? Sa Kanya, bago pa itatag ang sanlibutan. Pinili niya tayo. Grabe. Ngayon, pag may mga kausap kayo at pag magkatopic ka, kahit usapan nyo lang, alam nyo ba pag sinabi niyo yung verse na yan, may magagalit. Asahan nyo. Totoo yan. Experience namin yan. Kwentuhan lang naman eh. Ba't nagagalit? Hindi, unfair yan. Nagpinili ang Diyos. Parang sa Isabela. Parang sa Isabela na naman. Ikikwento ko na naman sa inyo. Ako, experience, kwento ko, share ko na rin. No? Si Pastor Romel. Ako. Si Brother JR. Intervene. Elder Benny. Wala kaming pagkain. Ang naalala ko, walang pagkain kami. No? Imagine, pumunta kami ng ibang bakong lugar, wala kaming pera. Pamasahin lang talaga.
Ang hapunan namin, tatlong tupig lang, hindi isa pa ata. Wala kami, kumbaga kami, punta kami doon, wala kami pera ba? Diyos na ang bahala mag-provide, pamasahe pa uwi. Kwentuhan lang naman, may mga ibang pastor dun. So, yung salvation nila by works. So, kaya nila daw gumawa ng mabuti para maligtas sila sa eternal. Kwentuhan lang. Nung nabanggit na ni Pastor Romel, ang pagpili ng Ama, doon na nang galayutin yung mga pastor. React talaga. Unfair daw. Kasi para sa kanila, pwede kasing selection. Pwede selection. Paano naman yung nanay ko kung hindi siya pinili? Paano yung tatay ko? Paano yung kapatid ko? Ang tanong, katulad yung sabi ko kanina, ikaw ba ang may hawak? Ikaw ba ang pumipili? Di ba ang Diyos? Hindi mo naman alam kung sino yung pinili. Pero ito pa ang sagot. Okay, sige. Naniniwala na kami sa iyo. Kasi ano sila, kumbaga hindi naman ito debate, pero para sila natatalo eh. Hindi naman debate. O sige, naniniwala kami. Kung pinili ako, mamaya gagawa na ako dyan, mang-rate na ako. Imagine mo, anong klaseng mindset ang meron ka? Nag-justify. Pinili ka ng Diyos, binigyan ka ng buhay na walang hanggan, ang isa sa ulo mo sa Diyos, Kasamaan. kasamaan. Binigyan ka ng magulang mo ng baon, 100 pesos for example. Dapat thank you po, mama. Ang sinabi mo, I hate you. Ang konti. Parang ganun yun. Nagreklamo pa. Reklamo. Binigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Tapos, ganun ang isusok natin. Kaya yung iba, nagiging abusado eh. Pag nalaman nila yung about election, na sila iligtas na pala, nagiging abusado na. Hindi na ako dadalo muna ng church. Pinili naman na ako eh. Eternally secure na. Eternally secure na ako eh. Lahat ng gagawin ko sa lupa, wala nang kinalaman ko sa final destination ko. Parang Baka abusado na. may passes. Diba? Okay lang, abusado ka. Sige. Pero may ibang topic doon, papaluin ka. Yan. Pero, yun nga, pero kung susuklian naman natin yun, ito na yun, yung sinasabi natin, isahan natin. Okay? Next, Ephesians 1 and 11. Ito naman yung tayo nagmamana. Sa pagtatala ng una ayon sa kanyang kalooban, and whom also we have obtained an inheritance na mana natin, being predestinated according to purpose of Him. Ano lahat? Lagi sinasabi, purpose of Him. Purpose ng Diyos. Sinasabi ng Biblia. Kaya, kung sino man ang nagtuturo dyan, na purpose ng tao, maling-mali yan mga kapatid. Amen. But work it all things after the counsel of His own will. Walang ibang will yan. Sariling kalooban. Kundi sa Diyos lamang. 1 Peter 1:2. Tayo ay pinili ng Ama ayon sa kanyang kaalaman at kagustuhan. Ito yung sinasabi ko. Hindi ikaw ang namimili kung sino maliligtas. Masakit man tanggap eh. Totoo. Ako, halimbawa ako, meron akong magulang. Meron akong kapatid. Meron akong mga kaibigan. Ako, bilang nasa laman, gusto ko talaga mapili sila. Diba? Sino dito mga may kapatid? Taas kamay. Sino dito may kapatid at may magulang na wala ngayon sa simbahan na to? Diba? Minsan masakit. Kung iisipin mo, nawa, sana sila rin. Alam nyo, pinaka-the best, mga kapatid, share ko sa inyo. Pinaka-the best, pag-pray nyo sila. Amen. Totoo yan. Lord God, sana nawa pinili din sila. Na one day sila dadalhin din sila dito ng Diyos. Ganun na lang, kasi wala ka naman magagawa. Katulad dito eh. Sabi dito, pinili ng Ama, siya ang pumipili. Elect according to the foreknowledge of God, the Father, through sanctification of the Spirit unto obedience and sparkling of the blood of Jesus Christ, peace unto you and peace be multiplied. Elect according to the foreknowledge. Siya ang nakakaalam. Kung pwede lang, kung magbibigil lang ako, magpipray ako. Marami akong nasa isip ko na nawa, napili rin sila. Pero hindi ganun kasi. No, hindi ganun. Ang Diyos ang pumipili, siya ang nagliligtas at hindi tayo. Kaya pagpili natin yung mga mahal natin sa buhay. Kaya marami nagagalit. Yan sa sabi ko. Marami nagagalit sa paniniwala ng Primitive Baptist. Totoo yan. Dahil gusto nila masama sa pagpili yung kanilang mga mahal sa buhay. Next, John 17:2.
Ito yung pagbibigay kay Kristo ng full authority para manguna sa mga tao. Ito yung goal ng Father. No? As thou hast given him power all over the flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. Sino daw yung nagbigay ng full authority? All over the flesh, ang ating Diyos Ama. Okay, tapos na tayo sa God the Father. Anong next? Question. O ano naman yung purpose ng God the Son? Ano naman pala yung purpose ng Kristo? Sige, pumili ng Ama. Kung sino yung maliligtas, pumili ng Ama. Anong purpose ni Kristo? Ngayon ko sasabihin sa inyo, yung kaligtasan po, pattern po ng Diyos. Amen. Hindi lang siya basta pumili. Hindi po doon natatapos yung kaligtasan. Okay? Nakapattern po siya. Ayun yung purpose ng anak. Okay? May role po ang anak, no? Hindi para mag-fail. Kasi yung iba, nasabihan si Kristo nung dumating, ang purpose ng anak, failure daw. Hindi nila alam, hindi nila maunawaan ano may purpose pala si Kristo kasi ina mo yung pinadala ng Diyos na anak ng Diyos, namatay din eh. Tapos tatawanan pa, no? Kung napanood niyo sa ano, namatay din eh, ito naman. Ino mo, lumaganap yung kasamaan kasi hindi nila alam yung purpose ni Kristo kung bakit siya pinunta dito. Okay? God the Son came to earth to save His people from their sin. Amen. Ayun yung binanggit ko sa Matthew 21 kanina. And He shall bring forth a son, thou shalt call his name Jesus, for He shall save His people from their sin. No? Dumating si Kristo para magligtas ng kasalanan. Ngayon yung tawanan si Kristo. Dumating siya si Kristo para magligtas ng kasalanan. Kaninong kasalanan? Sa atin, mga kapatid. Kasabihin pa nila, wala rin pala kasalanan yung mga tao eh. Gawa na tayo ng kasalanan. Tapos na. Yun ang akala niya. Hindi niya pinakinggan yung ano eh. May mga pinili. Dumating pala si Kristo para iligtas kayo yung mga pinili. Amen. Iligtas yung mga kasalanan yung mga pinili. Next. To suffer the wrath of God for their sins in their place. Totoo. Package pala yun. Yung pinili ng Ama, kailangan may mamatay. Boss. No? Kailangan may mag-suffer. For their sins to take in their place. 1 Peter 3:18. Christ also at once suffered for sins, the just for the unjust, that might bring us to God, being put to death in the flesh. So, okay na. But quickened by the Spirit. Okay? Ayun pala yung purpose ni Kristo. Imagine, tayo po ay makasalanan. Kung gaano tayo kamahal ni Kristo, yung kasalanan natin sa umakot. Siya yung nagpapako sa krus, siya yung namatay para sa iyo. Imagine, may taong umako ng kasalanan mo at may taong namatay para sa iyo, mga kapatid. Paano ba kayo nun? Tapos, yung iba sa atin, ikinakahiya si Kristo. Pag sumama sa mundo, halimbawa, sa gathering ng mga ibang religion, nagiging gano'n na rin. No? Pero, iba, for safety daw, okay lang naman. Pero hindi eh. Namatay yung tao eh. No? Para sa'yo. Minsan kung isipin mo talagang hindi natin deserve na mapunta sa langit eh. Kasi napakadami natin kasalanan. Pero dahil din sa ginawa ni Kristo, inako niya yung kasalanan natin para naman tayo yung mga pinili at papunta sa langit. Unconditional love yun, mga kapatid. Amen. Wala kayong makikitang ganun. Ayun yung package ng ating Diyos. And redeem. No? Ni-redeem tayo. Those who God the Father previously chosen before the foundation of the world. Ephesians 1:7, mga kapatid. Sabi dito, nang sa Kanya'y mayroon tayong pagtubos sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Kaya pala, no?
ang kapatawaran ng mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Kailangan pala talaga mamatay ni Kristo para din sa kanyang dugo. Sa pamamagitan ng dugo niya, sa pagkamatay niya, din pala tayo napapatawad sa ating mga kasalanan. Kapatid, John 6:37. Gusto nakahaba na ako. All that the Father giveth me shall come to me. Ito na, napakaganda nito mga kapatid. All the Father giveth me that shall come to me, and him that cometh to me, I will know one's house out. Hindi binanggit ko kanina. For I came down from heaven. Ito pala yung purpose ni Kristo. No? Yung mga binigay sa kanya ng Ama, not to do my own will, but the will of him that sent me, and this Father's will which has sent me, that all of you have given me, I should lose nothing, but should raise it up against the last day. And this is the will of him that sent me, that everyone who sees the Son, believe it on him, may have everlasting life, and I will raise him up the last day. Yung mga binigay sa kanya ng Ama, yun din daw yung mga maniniwala sa kanya. Kaya yun talaga yung first step, mga kapatid. Sinasabi ko na sa inyo, kung naniniwala kayo kay Kristo, kung naniniwala kayo sa salvation, gawin nyo na yung first step. Hindi naman doon natatapos yung mga kapatid. Hindi naman doon natatapos ang learning. Meron nga kachat si Pastor Romel Pastor sobrang tagal na Talagang sobrang tagal na ng learning. Pero makikita mo na hindi na siguro tama yun kung tumusunod kay Kristo. Okay? Para ang umiiral na sa'yo, hindi na yung learning. Baka yung pagmamataas na natin, mga kapatid. Hindi ba tayo naniniwala kay Kristo? John 10:27 to 13. Yung kanya ay susunod sa kanya at walang sinumang taong makakaalis sa kamay ng ating Panginoon. My sheep hear my voice and I know them. Tingnan niyo ito, mga kapatid. Kilala tayo ni Kristo. And they follow me. Yung mga susunod sa kanya, kilala niya. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Grabe. Napakalaking blessing ito. Walang sino daw tao na makakaalis sa kamay ni Kristo. Sa kamay ni Kristo, no? Yung mga binigay sa kanya. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Dalawang kamay na yun. And I, my Father, are one. Grabe, yung mga binigay kay Kristo, walang sino mang Kaya yung sinasabi ng iba na kapag gumawa ng masama, ay hindi ka napili. Maaalis ka din sa book of life. Mga ganun pa. Wala nga daw makakaalis sa kamay. Walang sino mang taong makakaalis. Yung mga binigay kay Kristo. Titus 3:1-6. Ito yung ating tagapagligtas, no? Nagbuhos ng kanyang love. Put them in mind, be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work, to speak evil if no man, to be no brawlers, but gentle, showing all meekness unto all men. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful and hating one another. Tayo daw yun. But after that, the kindness of and love of God our Savior toward man appeared. Nagpakita ng magandang loob ang pag-ibig ng Diyos. Hindi daw, tinan nyo not by works of righteousness, which we have done, hindi dahil sa mga ginagawa natin mabuti, but according to His mercy, save us. The washing of the regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Nagbuhos daw ang ating Panginoon
ng pag-ibig. Hindi dahil dun sa mga ginagawa nating mabuti. Hindi dun lumabas yung pag-ibig. Kundi dahil sa ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Hebrew 9:12-14. Ang ating Panginoon dumating para maglinis ng dead works. Totoo yan. Mga dead works natin, mga budhi. Basahin ko, hindi man sa pamamagitan ng dugo. Ito yung hinambing dun sa bull, sapagkat kung ang dugo ng toro ay at ng mga kambing at ang abo ng dumalagang baka na naglilisik sa marumi ay nagpapalinis sa paglinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo? Nilinis tayo ng dugo ni Kristo, mga kapatid. Na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inihandog ang kanyang sarili ng walang dungis sa Diyos. Yung pala yung ginawa ni Kristo sa atin. Yung dugo niya, nilinis niya tayo. Anong nilinis? Ay maglilinis ng iyong budhi sa mga patay na gawa. Buti talaga. No? Grabe, no? Upang maglingkod sa buhay na Diyos. Nilinis ka ni Kristo para maglingkod ka daw saan? Sa buhay na Diyos. Kung alam mo, ikaw sa sarili mo, nalinis ka na ni Kristo. Ngayon naman, umpisa mo na maglingkod sa buhay na Diyos. Amen. Next. May tinatawag naman na God the Spirit. Ano naman yung purpose mo? Kasi tatanong na rin natin. Kasi tatanong din ng kausap mo yun eh. Sabihin nun, 3 Diyos daw eh. Iba yun. Pero tayo naniniwala, ilan ng Diyos? One God. Pero itatanong sa inyo, ano yung purpose ng God the Spirit? O sige, may pagpili na. May namatay para din sa mga pinili. Sabi nila, Diyos din daw yung Spirit eh. Anong purpose niya? Ito yung purpose ng God the Spirit. Ito yung tinatawag na pagiging born again. Sino dito nagmamahal sa Diyos? Gusto ko lang malaman, sino dito nagmamahal sa Diyos? Amen. Sign yan na born again ka. Ibig sabihin, itong God the Spirit, sign niya na dumating na sa'yo. Amen. Ayun yung purpose niya. Okay, tinanong ko lang Titus 3:5. Ito yung tinatawag na renewing of the Holy Ghost. Not by work of righteousness, yung kanina, we have done, but according to His mercy save us by the washing of regeneration and renewing of Holy Ghost. Sa Tagalog, sa pamamagitan ng paghuhugas ng pagbabagong buhay at pagpapanibago ng Espiritu Santo. Ayun yung purpose. Pagbo-born again. Hindi nyo ba napapansin? Minsan may problema tayo. Ang tinatawag kagad natin Diyos. Nagpipray tayo sa bahay. Sign niya na ikaw ay born again. Pero kung naaalala nyo lang noon, may mga time kayong gano'n na hindi kayo nag-aanap sa Diyos. Hindi pa kayo born again. Wala, hindi pa buhay yung Espiritu niya eh. Pag sabihin na hindi pa kayo dinagat na. John 1:30. Which we were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. May sinasabi. May sinasabi yung iba. Sabi, tanggapin mo si Kristo at ikaw ay maliligtas. Sa John 1:12 yun. Pero may Kaya pala, sa 13, ito yung 13 na kasunod. Kaya mo pala tinanggap si Kristo, yun yung sign na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Born again ka na. We which were born, tinan nyo to, not of blood. Hindi daw sa will of the flesh mo kung bakit mo siya tinanggap, Kristo. Hindi rin sa will of man. Ano daw? But of God. Amen. Kaya mo pala tinatanggap si Kristo sa buhay mo, hindi sa sarili mong pasya. Hindi sa sarili mong pag-iisip, kundi anak ka ng Diyos. Natanggap mo si Kristo dahil ikaw ay anak ng Diyos. John 3:1-8. Ito yung maganda. O sige, tanong mo, okay, may purpose na nga yung God of the Spirit. Ang tanong, Brother Melvin, kailan naman ako dadaklan? Kailan naman darating sa akin yung pagiging born again? Kaya ako tinanong kanina kung kailan kayo na born again. Sino dito nakakaalam kung kailan kayo na born again? Hindi. Walang. Ba kaya tinanong ko kanina kung kailan kayo nakakaramdam ng paghahanap sa Diyos?
So walang nakakaalam kung kailan tayo na born again. Basahin natin, tamang-tama yung sagot nyo. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that our teacher comes from God. Sabi niya kay Jesus. For no man can do these miracles that doest except God be with him. Jesus answered, Jesus, verily, verily, I say to you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi, nagtanong ngayon si Nicodemus, how can be a man, how can be a man be born again? Paano magbaborn again yung tao kapag when he is old, matanda na sabi niya. Can he enter the second time? Mapasok daw siya ulit dun sa pinakutunan ng nanay. Sabi niya, para daw maborn again and be born. Sumagot si Jesus, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. No? That which is born of flesh is flesh. Yung mga pinanganak daw sa laman, sa laman. At kung pinanganak daw sa spirit, ay ipapanganak sa spirit. Marvel not that I said unto thee, you must be born again. Kailangan mo born again para makita mo tayo ang Diyos. Sabi niya. Ito na, yung kailan darating. The wind bloweth where it pleaseth, and thou hearest the sound thereof, but cannot tell where it cometh. And whither it goeth, everyone that is born of the Spirit. Ganun pa rin pagiging born again. Hindi mo alam. Hindi mo alam kung kailan darating na parang hangin. Kaya yung sinasabi ng iba, para ma-born again ka, magpabautismo ka. Maling-maling aral talaga, di ba? Para mag-born again ka, magpabautismo ka na ngayon. Kaya dumadami. Yung anak mo, yung baby mo, para mag-born again. Pabinyagan mo na, pawisikan mo na. Kaya dumadami sila. Hindi pala ganun. Wala pala nakakaalam kung kailan ka mabuborn again. Yun yung purpose ng God the Spirit. John 6:63. Ang Espiritu ay bumubuhay. Walang pakinabang ang laman. Tingnan nyo to Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Dati ka palang patay. Kaya pala dati, kung makamundong, pinagagawa mo. Hindi ka pa pala born again. Totoo naman. Dati nga, wala tayong kaalaman ng definitive baptism. Year 2000, hindi ko kilala si Pastor mo. Diba? Hindi ko kayo kilala. At puro makamundo ang ginagawa natin. Pero dinatnat para tayo ng pagiging born again. Nabuhay tayo. Pag sabi nabuhay, yung spirit natin, naghahanap na, nagugutom na kasi buhay Naghahanap na ng word of God. Yun yung purpose ng pagiging born again. And also to guide those children. Ang purpose din ng God the Spirit, ginaguide niya yung mga anak ng Diyos. John 6:13. Howbeit when He, the Spirit of truth, is come, kapag dumating na daw sa inyo, He will guide you into all truth. Iga-guide ka pala ng Holy Spirit sa katotohanan. No? For he shall not speak of himself, but whatever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you things to come. Sabi dito, igagay tayo ng Holy Spirit. Mapalad tayo dahil nasa primitive baptist tayo. Kami, naniniwala ako, personally, naniniwala ako. Ito na talaga, yung totoo. At kung may totoo pa, sabi nga ni Pastor Romel, aralin natin. Pag-aralan natin, yun ang sagot Pag may mga nakikipag-debate, kasi yung pag-debate sa kausap mo, time niya na immaturity. Magtatalo lang kayo magtatalo. Hanggang hindi sa kanya nga na pumapasok yung Holy Spirit, hindi niya mauunawaan yung sinasabi niya. At saka may sarili siyang stand. Yes. Hindi mo pwedeng baliin lang sa isang pag-uusap yung paniniwala niya. Bihirang-bihira po yun. At kung mangyari yun, grabe, blessing sa kanya yun. Process of time. May proseso talaga. Kaya yung sinasabi ng iba na, ang daming primitive baptist na nagpabautismo. Wala namang kaalam-alam.
Blessing nga yun. Hindi mo kagad sila ng Diyos. Kaya ngayon, yung process naman, yung learnings, tuloy-tuloy naman yun. Hindi naman yun napuputol eh. Meron din naman, 3 years na. Wait lang, Pastor Romel naman eh, madali mo ako eh. Aralin pa natin. Mamaya magkamali ako eh. Bakit hindi ka na ba nagkamali sa buhay mo? Nakailang bautismo na ka na nga sa iba eh. Di ba? Hindi, karaniwan naman nangyayari sa mga pastor. Siyempre, pastor to pastor. Matataas minsan, matataas ang pride. Yun nga daw ang pinakamahirap turuan. Pastor, kasi teacher na naman. Napakahirap na. Kasi may sarili stand yan. Hindi mo pwede baliin ka agad yung paniniwala niyan. Question 5. Ito na lang, question 5. Sorry po, naparami po ako kasi may talagang hati na sana kami ni Pastor Romel eh. Medyo mabagal lang po kasi ako magsalita. Ngayon, yung question 5, o sige, andun na tayo sa pagpili, andun na tayo kay Kristo. Binala yung kanyang buhay. Andun na tayo na, regenerate tayo ng Holy Spirit. Eh, ano na palang purpose ko dito? Ano na palang purpose ko? Magtas na pala ako. Yun ang tanong ko naman, kaya marami gumagawa ng mali eh. Kasi hindi niya hinahanap yung purpose niya. Hindi porket ligtas ka na, hindi mo hinahanap yung purpose mo. If you have been born again by the Spirit, it means you are included in the purpose of God. And your role is give God glory. Yun. Yung number 1 yung role natin, magbigay ng kaluwalhatian, magbigay ng pasasalamat sa Diyos. Kasi Amen. binigyan ka ng regalo. Baka yung regalo na yun, isinantabi mo kasi bubuksan mo naman in the end of the days eh. No, ano daw? Number 1, unang-unang gawin mo, repent of sin. Mhm. Embracing the truth, confess in Him, follow His instruction, and joining His church. Mhm. Ano pang hinihintay mo mga kapatid? Hmm. Nasa iyo na yung full package, nasa iyo yung gift. Ikaw na lang, ito na yung purpose mo. Acts 2:38. Ito na yung purpose mo ha. Then Peter said unto them, repent and be baptized. Now, ito yung first step. Every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. No? Yun pala yung first step. Ano pang hinihintay natin? Ito yung purpose natin. Gawin na natin yung inuutos ng Biblia. Romans 10:9. Mag-start tayo magturo. Yan na, mag-start tayo mag-aral. Papababae o papalalaki. Mag-aral tayo. Sa lalaki, mag-start ka mag-aral, kung may gift ka na magturo, hindi ka hinahayaang magturo. No? Sabi, hayaan na kung may kakayang magturo. Sa mga babae naman, mag-aral. No, mag-aral. That if thou shalt confess with thy mouth of the Lord Jesus Christ, kapag ayun yung start natin, alam nyo kapag mahal natin ng Diyos at natanggap natin yung package na yan, bukang bibig na natin si Jesus. Amen. Kahit saan tayo magpunta. Tagay ka. Tagay ka. Hindi. Bro, Hindi na ako minyon, bro. Buwag patawad tayo eh. magka-brother ha. Bukang bibig mo na si Jesus eh. Yung tuho niya eh. Hindi kang magpapakalas eh. Ayun yung tuho ng bibig niya. Bukang bibig mo na siya. Hindi ka na naaakay sa masama. And shall believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Amen. Ito, last verse natin, Revelation 4:11. Ito na yung pinaka hinihintay ng lahat. Ito na yung pinaka gagawin natin sa ulo eh. Ito na yung gagawin din natin sa heaven. Ano? Magbibigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos. Practice na tayo. Practice tayo ngayon, habang nandito sa lupa. Mhm. Ikaw ay karapat dapat o Panginoon na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat iyong nilalang ang lahat ng mga bagay at sa iyong kasiyahan sila ay nangyayari at nalikha. Imagine at the end of the day, tayo lahat aakit sa langit. Kaharap na natin ng Diyos. Sino dito excited? Amen. Face to face. Yun na lang gagawin natin. Magpuri. Magpuri. Kaya yung palang role ko dito,
magpa-practice pala ako magbigay ng kapurihan sa Diyos. Amen. Paano ko siya ngayon magbibigyan ng kapurihan? So, maganda nga yun eh. Pinapractice natin sa sarili natin, may question and answer tayo. Amen. Di ba? Practice natin, lagi tayo nagtatanong sa sarili natin. Pero minsan, di ba? Hirap. Pero gawin natin, kaya nga practice eh. Teka, tama ba to? Na hindi ako tatagay din sa mga kaibigan ko? Ha? Oo. Wait lang, tama ba to na hindi na ako sasali sa business? Ang saya kaya nun. Di ba? My favorite. Nagtatanong ka naman sa sarili mo dahil nasa inyo eh. Nasa inyo yung package eh. Teka, parang ang sama ng tunog ng video eh. Palitan ko kaya kasi mas magaling ako kumanta dun. Nakapila na lang. Di ba? Ay, hindi. Magtatanong ka ngayon. Dapat pala kanta, kapela sa church. Tatanong ka na ngayon. Diba? Teka. Etong yung nadadaanan ko, bibigyan ko ba ito at pag-isipan ko na masama? Di ba? Maganda yan. I-practice natin mga kapatid na lagi tayong magtanong sa sarili natin kung tama ba yung ginagawa natin. Kung ito ba ay nararapat at magbibigay ba ng papuri sa Diyos yung mga gagawin natin mga bagay. Yun lang po. Maraming salamat sa pakikinig. Amen.